Naku ha, bago ho tayo magsimula, hayaan niyo muna akong batiin ang lahat po ng ating mga ina, mami, mama, nanay, nay, ng happy Mother's Day po sa inyong lahat. Mami, happy Mother's Day. Nagpakain po kami dyan ng mga bata sa Bahay Ampunan and hindi ko maiwasang hindi pinipigilan ko po kabayan kapis no yung aking luha kasi anak ko ang daming nag-PM sa akin dito sa A Day in My Life. Oo, more daw, more. Oo, Diyos ko Lord, yung more na yan, kinakabahan naman ako. Baka makita niyo po kabayan kapis, hindi lang po yung A Day in My Life ang ating mga feature po dito. Biglang magulat po kayo, Lechong Kawali Mukbang. Mula po ito mismo sa Manila Bulletin. Aba, SM Prime earns 10.5 billion in first quarter. Napakagandang balita naman yan. Okay, kabayan and kapis, no? Kasi one time may nagtanong po sa atin, kung kayo po ay may pre-selling ng hinuhulog-hulugan at may plano ka pang kumuha ng isa, saan nga ba maganda kumuha? Baka lang po napapansin nyo medyo hirap po ako magsalita. Oo, hirap po ako magsalita. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito. Pero, again, kung may makakatulong po sa inyo para dumali ang buhay, para dumali ang life, sa pagpapa-Airbnb, sa negosyo. Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang araw po. Ako po ang inyong Bertwal, SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa at nag-iisa lang na SMDC Podcast. Kabayan ka-updates, kamusta? Today is May 12, 2024. Araw po ng linggo. Naku ha, bago ho tayo magsimula, hayaan niyo muna akong batiin ang lahat po ng ating mga ina, mami, mama, nanay, nay, ng happy Mother's Day po sa inyong lahat. Oo, maraming salamat po sa walang pagod na pag-aalaga, pagsasakripisyo po sa amin ha. Kapag tayo nga po ay papasok sa school o hatid sundo sa school, 'di ba? Sila po ang gumagawa ng mga masarap na breakfast tuwing umaga. Sila po ang mga ating nagiging nurse o nagagamot sa atin kapag tayo nga po ay nadadapa, nasugatan, 'di ba? May magic healing no, yung yakap, halik ng nanay sa sugat natin, 'di ba? So, nako kabayan ka sa lahat po ng mga may nanay pa ha. Yakapin niyo po, oo. Di sa lahat po ng mga nanay, mami, mama, inay, happy Mother's Day po sa ating lahat. Ang SMDC Podcast pala kabayan ka-updates ay napapakinggan at napapanood din po sa Spotify, YouTube Music, YouTube channel, Facebook page, and Apple Podcast. O sa lahat po ng mga nasa Apple Podcast, hindi ako update to, parang merong ata silang ongoing na maintenance kung di nagkakamali, so hindi ako nakapag-upload. Pero yung last episode last week, ayan, atin pong i-upload natin dyan. Oo. At gusto ko nga palang batiin muna ng happy birthday ang aking pinakaminamahal na pinsan. Actually, hindi ko siya pinsan, no. Oo, pero parang pinsan ko na rin, parang hindi, yes. Hindi, kumbaga parang siya po ay asawa ng aking pinsan, ayan.
Si Miss Karen May Villaseñor. Ayan. Happy birthday. Nako, hindi ko alam kung ano mahihiling, ano ba ang pwede kong ihiling para sa'yo. Pero siguro sa punto ng buhay mo na kung saan ikaw sobrang yaman na, opo. Siguro ang hinihiling ko na lang talaga sa Diyos, no, para sa'yo ay ang lagi ka lang maging masaya. Maging masaya at maging healthy. Oo. Napaka-workaholic kasi ng babaeng to, kabayan ka updates. Oo. So, sobrang napaka-workaholic niya. Pero, of course, importante pa rin ang kalusugan, ha? Ayan, wag yung puyat ng puyat. Actually, kabayan ka updates, nakakatuwa yung kanyang birthday dahil pinili nga po niya na mag-birthday mismo sa isang bahay ampunan. Bahay ampunan ng mga bata. I think yung mga edad mga nasa 4 to 11. Oo. Ay, hindi, mga 6 to 11 ata. Parang ganun po yung mga edad po ng mga bata po na nandun. Mga 6 to 11. Kung di po nagkakamali, dyan po mismo sa House of Bread. Nakalimutan ko yung address mismo kung saan banda ito. Pero meron po silang Facebook page, yung House of Bread. Ito po ay isang bahay ampunan na kung saan doon na nga po yung eskwelahan. Nandun na rin po ang kanilang tinutuluyan. Ayan, yung mga camp po sila doon, ng mga bata, ganyan. Nung ako nga po ay nagpunta doon mismo sa bahay ampunan, kasi nagdala po kami doon ng mga school supplies, ng mga Happy Meal na McDo, no? Na ang laman po, of course, may toy, tapos merong parang burger, parang garlic pepper something, parang na burger, and then pancake, no? Kasi kaya po yun po ang naipakain nga po namin sa mga bata dahil meron pa po kasing lunch, nag-offer ng lunch at dinner. Kumbaga, ang available lang po na slot on that day para sa birthday niya. I mean, yung pwedeng ipakain lang po, no, parang di mag-doble-doble nga po yung pagkain, ay yung umaga, which is the breakfast nga po. Oo. So, yun nga po, kabayan kapis, nagpakain po kami dyan ng mga bata sa bahay ampunan, and hindi ko maiwasang pinipigilan ko po, kabayan kapis, no, yung aking luha, kasi iba pala yung pakiramdam, no. Sa mga TV na papanood natin, yung may mga bahay ampunan, ganyan, parang kung titignan mo, typical na parang may mga nakita ka mga bata, ganyan, pero mas lalo mong mararamdaman yung awa, yung sakit na pakiramdam na imagine nga naman pag Pasko, pag kanilang mga birthday, wala silang mga magulang nakatabi. No? Kasi nga, eto mga batang to, mga iniwan lang kung saan-saan. Pero may iba dito, parang may namaltrato. Oo, may namaltrato po ng kanilang mga magulang. No, iba-iba ko kasi ang kwento, kabayan kaptits, pero ako naniniwala po, kabayan kaptits, na balang araw ito mga batang to, ito yung talagang feeling ko, ito yung mga talagang matatapang na. Kasi maaga sila namulat sa pagiging independent, di ba? Kumbaga parang hindi andun yung guidance pero sa ibang tao nila nakamdaman, and ang prayer ko na nga lang talaga habang andun nga po ako sa bahay ampunan, na sana talaga lahat sila ay maalagaan at magkaroon ng magandang response sa mga nangyayaring ito, 'di ba? Kasi marami sa atin, 'di ba, pag mga bata, parang kapag naramdaman nila yung emptiness sa puso nila, 'di ba? Kapag naramdaman nila yung lungkot na ay ba't wala akong magulang, ay ba't wala akong ganito. Minsan nagkakaroon sila ng mga insecurities, 'di ba? Hanggang sa lumalaki nga po sila, parang nakaramdam sila ng bitterness sa puso nga po nila. Oo. So, ako, totoo lang po, kabayan ka, dito sobrang hindi ko hindi ko magkahalong saya at lungkot ang aking nakamdaman. Pero sobrang very touching yung pagpunta nga po namin doon, because habang tayo nga po ay nagkakasiyahan dito, habang tayo nga po ay masaya sa ating mga buhay, may mga tao na alam mo yun, na parang hindi nila alam kung paano maging masaya. 'Di ba? Oo, ito yung mga taong parang nanlilimos ng pagmamahal, nanlilimos ng saya sa mundo.
Oo. So nako, kaya kung asan man ang estado ng buhay mo, kabayan Kaptits, ikaw ay problemado, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay parang akala mo katapusan na ng iyong mundo, nako, kabayan Kaptits, isipin mo yung mga taong nagmamahal sa atin, yung pamilyang nagmamahal sa atin, yung mga magulang na nandyan para sa atin, mga kaibigan na patuloy tayong tinatanggap at pinipili, 'di ba? Bilangan niyo po yung mga meron kayo. Maaring wala kayong ganitong bagay, wala kayong ganitong material na bagay, pero mayaman tayo sa pagmamahal. Oo. So, nako, kabayan Kaptits ha, kay Miss Karen May, sa aking pinsan, nag-enjoy talaga ako. Sobrang salamat. Naramdaman ko, parang first time ko kasi dalo sa ganitong birthday party. Oo, na parang nagpakain sa mga bata, ganyan. And gusto ko nga siguro someday, pag ako nga po ay nag-birthday, baka ganun din po gawin ko. Oo, total marami namang sponsors dyan. Ayan, sino ba yung mga sponsor natin dyan? Sa mga hindi po nakakaalam, December 1 po ang birthday ko. Malapit na. Hindi. Kumbaga, syempre, kabayan Kaptits, parang ano naman, parang well seen, no? Kasi pag December, ang daya kasi ng buwan na yan, parang itong December, parang yan yung medyo parang ang busy ng mga tao, parang hindi ko alam sinong pwedeng lapitan, baka abalahin. Hindi biro ang mag-ano ha, ang magbuo ng outreach program para sa ganyang buwan, tapos mag-isa ka lang. Hello, hindi ko kaya yung ganun. Oo, pero siguro, kabayan Kaptits, parang in case man no, na may heart kayo na um, suportahan, no? Suportahan po 'yan. Etong napunta namin, ayan. Kung meron kayong heart to support, ayan, i-flash ko nga po yung detalye dito mismo sa baba ko mismo. Ayan po yung pangalan po mismo ng bahay ampunan po na amin po napuntahan. And siguro kung meron din kayong mga sinusuportahan ng mga charity, o ituloy niyo lang po. Kasi nakakagaan ng buhay. Ang sarap magbigay, 'no? Kahit may mga pagkakataon na parang naman 'di naman gano'n kayaman, parang ah, kahit isang tuka. Pero kapag marunong kang magbigay, may puso kang mapagbigay, hindi ka nauubusan. Totoo 'yun, totoo po 'yan. Parang hindi ka mauubusan kasi siyempre ang kamay mo nakaganito, kaya ang langit magbaba ng pagkapala. Pero kung ganito ang kamay mo, good luck. Oo. Pagkatapos nga po ng aming pinuntahan diyan po mismo sa outreach program, dumiretso nga po kami sa Euphoria Zambales. Ayan, para idaos nga po ang birthday ni Miss Karen diyan mismo sa Zambales. Oo, ito yung mga pinaka-favorite kong part talaga, na kapag may mga birthday, hindi ho nasa ordinaryong handaan lang, no? Kasi sa iba parang may pagkain, ganyan. Ito hindi. Kasi ito, pag nagbe-birthday itong taong to, hindi o simpleng handaan lang. May pa-beach. Oo. So, pag nagpa-beach, syempre, pag may padagat, aba, libre na ang gastos pang soul searching. Di ba? Oo. So, yun po, kabayan Kaptits, no? Medyo masaya po ang birthday na yan ni Miss Karen. Again, Miss Karen, happy, 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 happy birthday and more birthdays to come. Maraming, maraming, maraming salamat sa pag-invite sa akin diyan mismo sa outreach program and at sa Euphoria Zambales. Ayan. And hopefully, no, magawa ko nga po yung ganyang programa etong December, no, etong December 2024. Ayan, abangan niyo po yung Kabayan Updates, no. Ako, i-look forward ko yan. Bahala na kung may sumama o wala. Pero siguro sa simpleng paraan or sa simpleng ano lang, at least maihatid lang natin yung suporta, no, ng pagtulong, no, sa mga batang ito. Okay? Nga pala, kabayan ka-updates, gusto ko nga palang batiin ha. Nako, isa po itong pinakamahalagang araw po sa ating buhay as a property specialist, dahil
Naku, tayo po ay nasa 2,000 subscribers na po tayo. Yes. Happy 2K subscribers po sa lahat po ng mga kabayan and kaplits. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Panonood po, no? Pakiki-updates, no, sa ating mga construction updates ng SMDC updates, sa ating mga weekly podcast. Ayan. And syempre, naku, ang daming nag-PM sa akin dito sa A Day in My Life. Oo, more. Oo, Diyos ko Lord, yung more na yan, kinakabahan naman ako. Baka makita niyo po kabayan ka-updates, no? Naku, baka magulat po kayo kabayan ka-updates, hindi lang po yung A Day in My Life ang ating ma-feature po dito. Biglang magulat po kayo, ma-feature ko na nga din po dito ang lechong kawali mukbang. Ayan. Crab mukbang. Wow. Parang layo nun. Parang ka lang SMDC, biglang nagmumukbang ka na. Oo, hindi. Pero yun po kabayan ka-updates. Maraming salamat po sa mga nag-PM about sa A Day in My Life. Actually, naisipan ko lang talaga na gumawa ng A Day in My Life video dahil nga parang tingin ko gusto ko lang din po ipakilala po sa inyo, or gusto ko lang pong ipaalam or ipa-witness sa inyo kung ano nga ba yung mga ginagawa ko as a property specialist ng SMDC. And actually, ano lang po yung kabayan ka-updates parang sobrang ikli nga lang po nun sa ako na yun dahil hindi siguro wala pa yun sa 20% ng aking ginagawa, no? Kasi parang kung titingnan niyo po, after sales yung ginawa nga po natin doon, at saka nagpatawag lang po ng meeting sa SMDC. So, masabi ko hindi ito parang tawag nito. Hindi ito yung parang normal na ginagawa ko. Ayan. Pero ayun nga po kabayan ka-updates, marami natutuwa dahil nga syempre daming nagsasabi na talagang naaalagaan talaga yung unit ng kliyente, ganyan. Okay. Kasi syempre kabayan ka-updates, parang yun naman talaga kasi yung ating pangako, no, na pag kayo po ay nag-invest sa SNDC, no, syempre kasabay po ng inyong pagtitiwala po sa akin bilang inyong consultant, of course kailangan ko kayong tulungan. Okay, so ganun po yun kabayan ka-updates, no. So parang nagtiwala po kayo dito, so allow me to help you, 'di ba? So ganun po siya kabayan ka-updates, no. So parang natuwa lang ako na hindi ko kasi in-expect na may mga manonood talaga. Parang feeling ko mga 10, 50. Parang ganun na manonood, pero nakakatuwa may mga nanood talaga. No, kabayan ka-updates, maraming salamat po. And tignan natin kung kung meron pa tayong mga A Day in My Life series pang ma-upload. Oo. Kasi ayoko sanang mabago yung baka magkaroon ng algorithm. Tama ba ako? Para magkaroon ng problema sa algorithm ng ating channel. Dahil nga po, ang ating channel, ang ating pinapalabas po dito ay mga construction updates at saka mga podcast. Kumbaga gusto ko nga lang po sana mag-stick doon sa ganung content, no. Pero tingnan natin kung may masising tayong mga A Day in My Life. Ayan. Okay kabayan and ka-updates nga pala, no. Alam nyo, wait lang nga bago ako magsimula. Bago nga po i-announce itong good news ng SM Prime Holdings. Baka lang po napapansin nyo medyo hirap po ako magsalita. Oo, hirap po ako magsalita. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito, pero may singaw tayo. May singaw tayo kabayan ka-updates, kaya ang hirap magsalita. Oo, so may mga bulol na nga mas nabubulol pa nga po ako ngayon. So, pero syempre, ayoko naman mawala po tayo ng episode for today's video, for today's podcast. Kaya talagang pinipilit ko nga pong magsalita. Ayan. And sana nga po naiintindihan nyo kabayan ka-updates. Opo, hopefully next week medyo magaling-galing na nga po ang ating singaw. Ayan. Nako kabayan ka-updates, good news nga pala ha. Ito gusto ko lang pong sa inyo,
share sa inyo. Mula po ito mismo sa Manila Bulletin. Aba, SM Prime earns 10.5 billion in first quarter. Napakagandang balita naman yan. Oo, sabi nga po dito, ayon po sa article na nabasa ko nga po, si family-controlled SM Prime Holdings Incorporated, one of the leading integrated property developers in Southeast Asia, reported an 11% growth in consolidated net income to 10.5 billion pesos in the first quarter of 2024 from the 9.4 billion pesos generated in the same period last year, according to a report by Manila Bulletin. So last year ang naging net income ng SM Prime ay 9.4 billion, ngayon 10.5, almost 1.1 billion po ang naitaas na kinita po ng SM Prime Holdings, no? Incorporated. Nako, congrats po sa SM Prime Holdings. Ayan. Baka nga lang po nalilito nga po yung iba, no? Ang mga project po ng SM Prime Holdings ay iilan lamang, no? May South Residences. Ayan. Sale Residences. SM Prime din po iyan. Style Residences dyan po mismo sa Iloilo. SM Prime din po yan. Twin Residences. SM Prime din po yan. At marami pa hong iba. Okay? So, may mga project po tayo under SM Prime Holdings. Kaya again sa lahat po ng mga nasa SM Prime Holdings, sana ko congratulations po sa lahat po ng nasa SM Prime Holdings. Okay, kabayan and kapis, no? Kasi one time may nagtanong po sa atin, kung kayo po ay may pre-selling ng hinuhulog-hulugan at may plano ka pang kumuha ng isa, saan nga ba maganda kumuha? Saang lugar ang magandang i-consider or magandang kumuha, ganyan? Topic ko nga lang po ito, kabayan ka-updates, kasi nga po, hindi po lahat, no, na ibabahagi po mismo sa presentation. Siyempre, kapag kayo po ay nag-inquire, di ba, parang ang lagi nyo nga pong titignan mismo ay yung detalye. Pero kung minsan ba naisip nyo nga po na parang, ano nga ba maganda? Saan nga ba magandang kumuha? Kung may property na nga ako ngayon, saan nga ba magandang kumuha? Pre-selling pa ba ang kailangan kong kunin o yung ready for occupancy na? Marami ang nalilito, pero syempre ang gusto lang din naman natin ay maging successful mismo sa journey natin sa real estate industry. Okay? So ito po yung aking masabi tungkol po dyan sa mga issue na yan. After 15 years, magsasalita na po ako. Hindi ko lang kabayan ka-updates, no? Pero sa akin po kasi kabayan ka-updates, no? Kapag meron ka ng pre-selling na project, I suggest kailangan mo magkaroon ng property na kung saan nagpo-produce ng passive income para makover po yung pre-selling na ito. Kasi maganda ang pre-selling, kabayan ka-updates, no? Pero kaya syempre kailangan pa rin nating tignan kung kaya bang pagsabayin ang dalawang property na hinuhulog-hulugan na naka-pre-selling. Di ba? Ganun pa rin po kabayan ka-updates Okay, gusto mo to o Ice Tower, Sands, kinuha mo na sabay. Ang tanong, kaya ba? Diba? So, yun po. So, I suggest, dapat talaga nagkaaroon tayo ng strategy, no? Para mismo hindi tayo mabigat or hindi bumigat ang ating mga hinuhulog-hulugan na property. Ako ito advice ko sa lahat po ng mga kabayan ka-updates, no? I suggest kung may pre-selling ka, kumuha ka ng RFO project or ready for occupancy. Why? Kasi kapag kumuha ka ng RFO project o ipa-Airbnb mo, kapag napa-Airbnb mo yan,
yung part po ng income, yung sosobra po sa income ng Airbnb mo, pwede mong ipasok dun sa first property investment mo. 'Di ba? Or di naman kaya kung wala ka pang nakukuhang property, pwede ka kumuha ng RFO kung may pang down ka ng 5%, and after that, nagustuhan mo yung Ice Tower, yung part po ng income mo from that RFO project, pwede mong ihulog sa Ice Tower. Pwede pong ganun kabayan ka-update. Ihulog mo mismo sa Ice Tower mismo. Kung tutuusin kaya May mga iba nga po mga kliyente na parang, ay natatakot ako, Justine, kasi baka mamaya hindi ko kaya. May tamang diskarte po dyan kabayan ka-updates at ang dami-daming gumagawa ng ganyan. May mga kliyente nga po ako nung una takot. Pero nakakatawid. Kasi nga, hindi naman, dahil nga may isa nagkakaroon na nga ng passive income, yung binabayad po niya doon sa unit na yun, yung sosobra, pinantatapal niya mismo doon sa isang unit, sa isang pre-selling. For example, kabayan ka-updates, Fame. Kaya ako madalas i-example yan dahil nga po, eto po, meron tayong inaalaga ang Airbnb unit ng isang kliyente dyan sa Fame. No? Alam nyo, ang lakas po ng Airbnb sa Fame, ha? Nagulat ako kasi knowing na ang daming competitors sa na developers, 'di ba? Ang lakas ng Airbnb natin dyan sa Fame, ha? Nakakatuwa. Pagpalagay niyo po kabayan ka-updates, nag 5% spot DP ka. Okay? 5% spot DP, and then yung monthly mo pagpalagay mo mga nasa 30,000 pesos. Okay, sa example lang, for 2 years. Ang daily rate mo ay 2.5. Okay? 2.5 times 30 is 75. 75,000, yung 30,000, ibayad mo sa Fame, meron kang 45,000. Ang monthly mo, limbawa sa ICE ay 25,000, for example lang, magkano may tira? 55. Meron ka bang 20,000 na kita kung fully book. Okay? What if malas? Malas na talaga. Pag-usapan natin kahit yung medyo kamalas-malasan talaga. 20 days. Meron kang 50. 30,000 rental mo. 20K, add ka lang ng 5K. May pang monthly ka na mismo sa Ice Tower. Pagpalagay mo, malas na talaga. 10 days lang ang nabook. Wala ganun talaga. Maulan, medyo walang guest, malas talaga. 10K, ay 10 days. Meron kang 25,000. Pero syempre, kabayan ka-updates, hindi lang naman iisang buwan yung meron sa loob ng isang taon. 'Di ba? So, meron pa rin talagang cycle. Of course, alam niyo ng mga nagpapa-Airbnb, hindi yan yung parang laging may fully booked, no? Syempre, we have to understand this is business. 'Di ba? We have to understand this is business at may mga pagkakataon na talagang wala. Pero ang importante, sa loob ng isang taon, kung i-evaluate mo, ang laki na kinikita mo at nakapaghulog ka pa. Kung maaaral mo na talaga yung strategy ng pag-market ng Airbnb, ay nako, mag-e-enjoy po kayo. Ako nga, hindi ko nga unit na e-enjoy ko. Kasi syempre talagang kabayan ka-updates, ewan ko ba, iba yung pakiramdam ko, nalilibang nga po ako, natutuwa ako, pero may mga pagkakataon na nasasaktan ako kapag medyo hindi maganda ugali ng guest or hindi magaling mag-alaga ng unit. But, ganun talaga. Wala namang perpektong negosyo, walang perpektong taong guest. Kung talagang may something talaga, wala tayong magagawa kabayan ka-updates. Ang importante po, 'di ba? Ang importante pa rin naman kabayan ka-updates ay nasimulan. Nasimulan nga po natin mismo yung direksyon ng paghuhulog-hulog ng property. Pero ang tanong diyan kasi kabayan ka-updates,
maganda ba talaga kumuha ng dalawang property, Justine? Okay. Ako ito lang po masasabi ko. Maaaring sabihin ng iba, yes, maganda. Oo. Pero ako, ang sagot ko, maganda, oo. Pero ang tanong, kaya mo na ba? Kasi yun, doon pa rin po kabayan ka updates ako babagsak bilang inyong consultant. Parang, syempre, this is business eh. No? Pag sinabi kong kaya nyo yun na ba, ang isipin nyo lagi is hindi lang sa pera. No? Kumbaga parang, kaya nyo na ba bago ng lifestyle pagdating sa kasi ang daming ganyan, ang daming mga clients talaga na parang nahuhuli sa pagbabayad kasi nga ang bigat, nahihirapan ako, ganyan. Baka pa next month na may penalty is waiving, 'di ba? Kaya nga ang tanong diyan, kaya na ba? O may pang 5% spot deep na ba? O pero kung wala, edi mag-ipon muna. Ipon-ipon, ganyan. Pero ako, kabayan ka, bilang consultant, I suggest na siguro kung kayo po ay may property na hinuhulog-hulugan ng pre-selling, I suggest kumuha din po kayo ng RFO. Para tulungan din po kayo ng RFO na ito na magbayad sa mga pre-selling natin. Kasi ang hirap po, kabayan ka, kung nagtatrabaho ka, hinahati mo ang katawan mo sa pamilya mo, sa padala sa pamilya, sa pagbayad ng mga monthly na to, ang hirap din po. 'Di ba parang pasan ko ang daigdig. 'Di ba hindi siya ganun kadali, no? Pero syempre, kung may mga makakatulong kayo, again, kung may makakatulong po sa inyo para dumali ang buhay, para dumali ang life, sa pagpapa-Airbnb, sa negosyo. Alam nyo na, kabayan ka updates, alam nyo na, okay? Kabayan ka updates, at ako po ay pansamantala muna magpapaalam talaga. Iba talaga ang ating pananalita, no? Pero sana po sa ikli-ikli yan ng oras na ating pagkasama medyo nawala po yung lungkot, nawala po yung pagod, nagkaroon kayo ng pakiramdam na meron kayong kausap. Kung kayo po ay nagmamaneho, kung kayo po ay nasa labas, kung kayo po ay kumakain, nagre-relax, naku, kabayan ka updates, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik po sa ating weekly podcast. Ay, gusto ko nga palang batiin ng best wishes. Ayan, ng best wishes po mismo ang aking kaibigan na si Christopher Saliona. Ayan, ng aking kababata. At ang kanyang may bahay, Miss Nora. Ayan, si Chris and Nora, Mr. and Miss Nora, Mr. and Mrs. Chris and Nora Saliona. Best wishes sa inyong dalawa. Nako, nabawasan na naman ng aking kaibigang single. Oo, yun na talaga ang prayer ko, Chris. Ayan, sana magbago ka na. Oo. Ayan, so sa lahat po ng mga kabayan ka updates, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood mula simula hanggang dulo. Please don't forget to subscribe to my channel, Justin Archeda, SMDC TV, for more videos and updates and podcast all about SMDC. Ang hirap talaga magsalita. At kung kayo po ayan nakakapakinig sa Apple Podcast, Spotify, Facebook page, and YouTube Music, i-follow nyo na po ako sa aking mga social media or platform na yan, kabayan ka updates. And syempre, again, sa lahat po ng mga nag-subscribe sa ating YouTube channel, happy 2K subscribers po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik po sa ating weekly podcast, sa ating pagkakwentuhan, sa ating mga
pag-uusap all about SMDC projects. Maraming salamat po. At kung kayo po ay may tanong all about SMDC project, please DM me on WhatsApp. That's 63915281435. 63915281435. Muli po, ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda. See you po ulit on my next podcast. Naku, sana nga po ay gumaling na nga talaga tayo. Dito lang po sa Nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC podcast. Happy Mother's Day po ulit sa lahat po ng mga nanay sa buong Pilipinas at buong mundo. Happy Mother's Day po. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal po sa amin. Mami, happy Mother's Day. Maraming salamat po. Stay safe and happy investing, everyone. Bye.